Buksan natin ating mga Biblia sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1. Bihasang makipagtalo ng panahong ito. Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo, na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Tayo manalangin sa Diyos. Amang nasa langit, ikaw na makapangyarihan at dakila sa lahat, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita, na siyang magbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. Mangusap ka sa aming mga puso't isipan, O Diyos. Bigyan kami ng kaunawaan, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, at higit sa lahat, marinig namin ang tinig ng aming dakilang propeta at tagapagturo, na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Maging sentro ng aming pag-aaral ay ikaw, at lalo naming maunawaan ang mabuting balita na dala sa amin ng aming tagapamagitan, ang Mesiyas, si Jesus. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu
sapagkat tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, naalala niyo po ba yung panahon o pagkakataon kung kailan niyo po narinig o unang narinig ang patungkol sa krus? Sa krus ng ating Panginoong Jesus. Maaring parang iyon po ay simpleng balita lang para sa atin noon, or baka po iyon din ang mismong sandali na gumalaw o kumilos ang Diyos sa ating puso at nagsimula iyon na magbigay sa atin ng pagbabago ng ating pamumuhay sa harapan niya. Naranasan ko rin po iyon, mga kapatid. Akala ko po noon, ang tunay na lakas ay nanggagaling o nagmumula sa tao. Na sa galing ng tao na magsalita o makipag-communicate. O doon sa masasabi mong, ay, ang dami niyang nalalaman. Ang dami niyang alam na mga salita ng Diyos, alam na theology, etc. Pero habang tumatagal po, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi po nanggagaling sa tao. Ang kapangyarihan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, marami pong naghahanap ng karanasan o ng maraming mga experiences. Yung bang tipong mayroong dating, ang lakas ng dating nung nagsasalita. O yung nagbibigay ng kanyang personal testimony. Gusto natin yung kakaiba. Pero minsan, sa paghahanap po natin ng extraordinary na tinatawag, nalilimutan po natin marahil yung pinaka-basic. Pero yun po ang pinaka-mabisa. Yun po ang pinaka-makapangyarihang mensahe na dapat malaman, na dapat maibigay sa atin. Alam niyo po kung ano yun? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Na si Kristo ay ipinako doon sa krus. So meaning, ang pinakamakapangyarihang mensahe na maririnig mo, maririnig natin, ay ang krus ni Kristo. Sa paningin ng mundo, at yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, iyon ay kahinaan. Iyon ay kahangalan. Pero sa plano po ng Diyos, iyon pala ang sentro ng kapangyarihan at ng karunungan. Ngayon araw po na ito, pag-uusapan po natin yung tanong na bakit po kaya yung krus ang tunay na kapangyarihan? Hindi po yung pag tumabi ka dito, parang magiging malakas ka, makapangyarihan. Bakit po kaya ang krus ang tunay na kapangyarihan? At bakit dapat po tayong manatili roon? Bakit kailangan nating ipangaral iyon? O ituro iyon? At ilagay ito sa sentro ng ating buhay bilang Kristiyano. Lalo pagka dumadating ka sa maraming pagsubok o mga kabigatan. Alam mo, ang krus ni Kristo ang magbibigay sa iyo ng malaking kapanatagan sa iyong puso. Titingin ka dun
At kapag tumingin ka doon, marirelieve ka eh. Mabibigyan ka ng kagalakan, ng kapayapaan, ng satisfaction dahil sa krus ni Kristo. Ngayon, sabi ni Pablo sa verse 18, simula tayo ron, sabi niya, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya wag po sana nating kakalimutan yon. Wag nating ipagpapalit iyang mensahe na yan. Dahil ang sabi diyan, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon po, para mas madali po nating maintindihan ang message o mensahe ng krus, narito po ang ating ginawang tema o paksa sa ating pag-aaral. Ang krus ni Kristo, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko, ang krus ni Kristo, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Nasa ilalim nito ay bibigyan diin natin o pag-aaralan natin ang tatlong mahalagang katotohanan. Ang una, ang krus ay itinuturing na kahangalan ng mundo. Una, ang krus ay itinuturing na kahangalan ng mundo. Pangalawa, ang krus ang puso ng plano ng Diyos. Pangalawa, ang krus ang puso ng plano ng Diyos. Pangatlo, ang krus ang dapat ipanatili at ipangaral. Again, pangatlo, ang krus ang dapat ipanatili at ipangaral. Tingnan po muna natin ang una. Ang krus ay itinuring na kahangalan ng mundo. Sa panahon ni Pablo, yung konteksto po ng ating pinag-aaralang susing talata, nakita po natin doon na hinati niya ang mundo sa dalawang klase ng tagapakinig. Yun nga yung Hudyo at ang Griego. Sino po sila? Sino ang Hudyo? Ang Hudyo, sila yung mga taong naghahanap ng pruweba. Pruweba sa pamamagitan ng mga tanda. Pruweba sa pamamagitan ng mga himala. Pruweba sa pamamagitan ng mga kapahayagan o mga manifestation. So madalas nating marinig yung salita o yung tanong na, Brad, nasaan ang himala? Sis, nasaan ang mga tanda na binabanggit mo? Nangyari ba? Kumbaga, meron tayong kasabihan na pag hindi mo nakita o hindi mo naranasan, hindi ka maniniwala. Nasaan? Pakita mo para maniwala ako. Yan ang mga Hudyo. At pangalawa ay ang mga Griego. Ang Griego, sila po ang mga nagsasabi na kailangan logical, kailangan scientific. Kung hindi ito pasado sa isip, hindi ko yan tatanggapin. So more on philosophy, ideya, opinion. Ito po ang kanilang nais o gusto. Ito po ang kaisipan ng maraming intelektual, skeptiko o tinatawag na secular thinkers sa panahon natin ngayon. Sila ang mga Griego. Sa parehong grupo, ito na, ang mensahe ng krus ay tila, anong sabi? Kahangalan. Para sa Hudyo at Griego, ang mensahe ng krus, kabaliwan yan. Kalokohan yan. Kamangmangan yan. Sino bang maniniwala sa isang Mesiyas na napako doon sa krus ng Kalbaryo? Sino maniniwala diyan sa tao na sinasabi mo
Na tao na yan na ipinako sa krus, sa iisang kahoy. Para sa mga Hudyo, sinasabi ng talata, sinasabi, iyan ay sumpa. Na ang ipako sa krus ay sumpa. Na para sa mga Griego naman, iyon ay kamangmangan. Ngunit sa mga inililigtas ng Diyos, listen, sinasabi ng salita ng Diyos, sa mga inililigtas naman ng Diyos, ang mensahe ng krus ay hindi kabaliwan. Kundi, nung sabi ng salita ng Diyos, kundi ang mensahe ng krus ay ang kapangyarihan ng Diyos. At dito po natin makikita yung irony. Dito natin nakikita yung kabaliktaran ng inaasahan ng Ebanghelyo, na ang kahangalan sa paningin ng tao, ang mismong kapangyarihan pala ng Diyos sa pagliligtas. Yung akala natin, uy, ang ganda nun, yun ang magbibigay ng kaliwanagan sa kamag-anak ko, sa pamilya ko, para makilala nila ang Panginoon. Hindi pala yun. Kundi yung kapangyarihan pala ng salita ng Diyos, kapangyarihan ng mensahe ng krus. Hanggang ngayon po, maraming Kristiyano ang nahuhulog sa maling paniniwala na kailangan ng mas kapanapanabik na mga karanasan o yung mga mas relevant na mga message. Iba pagka kapag ikaw ay nagtuturo at nagpiprepare ng mensahe, nandun yung danger o yung prone ka sa pag-iisip na, uy, kailangan yung gawin kong message very relevant. Wala naman pong masama doon, pero kinakailangan yon ay nakabase sa salita ng Diyos. So nang marami yung mga makabagong estilo ng pangangaral o ng pagtuturo para ang thinking is lumago yung ating simbahan o mas ganda yung ating paglilingkod, yung gawain ng Panginoon. Akala po nila, hindi po sapat ang simpleng mensahe ng krus. Subalit, yan po ay itinama ni Apostol Pablo. Ano sabi niya sa verse 17? Atras lang tayo ng isa. Bago yung ating naging susing talata. Sabi sa verse 17, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ako'y sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. And listen, ang sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ngayon, tignan niyo po ito, mga kapatid. Tingnan nating maigi. Hindi ba kilala natin si Apostol Pedro sa Biblia? Alam natin na ilang beses kinaila ni Pedro ang Panginoon? Iba 3 beses. Matapos niya ikaila ang ating Panginoong Jesus 3 times, maaring inisip niyang hindi na siya gagamitin ng Diyos. Ngunit hindi po iyon ang huling kasaysayan ng buhay ni Apostle Peter. At maalala natin sa Book of Acts, chapter 2, yung ang araw ng Pentecost, si Pedro, na dating natakot, sinatago siya eh. Ayaw niyang mabuko. Tinatanong siya, ikaw ba ang kasama ng tinatawag na Jesus? Hindi niya mabanggit.
Siya na dating takot na takot, ay buong tapang na tumayo at nangaral sa harap ng maraming tao. Ang sinasabi sa Acts chapter 2, libo-libong tao. At ano ang naging sentro ng kanyang mensahe? Ang naging sentro ng kanyang mensahe na mababasa o makikita natin sa talatang 36 o verse 36 ng Acts chapter 2, ang sabi, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At mapapansin natin dito na hindi siya gumamit ng magarbong mga pananalita. Hindi man siya gumamit ng mga mahuhusay na mga argumento. Ang mensahe ni Pedro ay napakasimple. Pero wag ka. Yung simple na iyon, napakabisa nun. Yung simple na iyon ay napakamakapangyarihan. Ano yun? Ang krus ni Kristo. The message of the cross of Christ. At anong nangyari? 3,000 mga kaluluwa ang nadagdag. 3,000 kaluluwa sa araw na iyon ang nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yun ang talagang milagro. Kaya po, para sa atin na mga mangangaral, I charge you. Sa atin na mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ito po siguro ay malaking paalala sa atin. Huwag tayong mangaral para lamang magpakitang gilas o para lang mapahanga natin ang maraming tao. Sa halip, ituon natin ang ating mensahe sa krus ni Kristo. Bakit? Kasi nandoon po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi po, nandoon po ang tunay taong makasalanang gaya ko at gaya mo. Yun ang unang punto. Pangalawa, ang krus, ang puso ng plano ng Diyos. Sabi ni Pablo, sa natin ulit yung ating mga Biblia. Dito sa verse 24, ang ating key text. Verse 24. Nandiyan po kayo? Sabi diyan, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego. Now, watch. Sabi ni Pablo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, ang Panginoong Yesus, hindi lang siya tagapagdala ng mensahe. Nung siya ay naparito sa lupa. Dakilang hari, dakilang propeta, dakilang pari. Doon tayo sa isa sa kanyang mga office, isa sa mga propeta. Pag sinabing propeta, siya na nakapagdala ng mensahe, ng salita ng Diyos. So makikita natin rito, sa verse na yan, na ang Panginoong Yesus ay hindi lang siya tagadala ng ito po, siya po mismo ang mensahe. Ng ating daladalang mensahe. Dito po, ang plano ng Diyos ay tila laging kontra sa pag-iisip ng sanlibutan. Dahil ang gusto ng tao ay tagumpay agad. Gusto ng tao milagro agad. Ang gusto ng tao, solusyon agad sa ating mga problema. Pero ang plano pala ng Diyos, nung siya ay naparito sa lupa, simula pa lamang ng kanyang kapanganakan,
Ayun na yung oras, panahon, sandali na siya ay magdudusa sa ating mga kasalanan. Yung isa sa confession ng Apostles' Creed na sinasabi doon na He descended into hell, na ang ibig sabihin nun ay simula kapanganakan hanggang dulo doon sa kanyang pagkakapako doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang malaimpyernong dinanas ni Kristo para ikaw na makasalanan ay iligtas niya sa puot at galit ng Diyos dahil sa iyong mga maraming kasalanan, sa ating maraming kasalanan. Ng pagdurusa na sa pamamagitan ng krus, nakita natin ang malaking biyaya ng Diyos. Nakita natin na ito'y hindi mula sa atin o galing sa atin, kundi ito ay mula kay Kristo. Sino po rito ang nakakakilala kay Charles Haddon Spurgeon? Taas po ang kamay. Yun, sa likod meron. Si Pastor. So, si Charles Haddon Spurgeon, kilala po siya na mangangaral. Siya ay itinuring na prince.
Very, very effective. Kaya para po sa atin na nagpapahayag o nag-share ng salita ng Diyos, ituro po natin na ang sentro ng Biblia ay hindi tayo, kundi si Kristo. Si Jesus na ating tagapagligtas. Sabi nga ni Spurgeon, at sana maging hamon ito sa atin, and I quote, sabi niya, "A sermon without Christ as its beginning, middle, and end is a mistake in conception and a crime in execution." At ang isa pang sinabi niya, and I'd like also to quote, sabi niya, "No Christ in your sermon, sir? Then go home and never preach again until you have something worth preaching." Iwanan ko pong hamon yun. Pangatlo, ang krus ang dapat ipanatili at ipangaral. Sa church namin, naglagay din po kami ng krus. Kaya lang medyo maliit lang. Kasi po, para po sa akin, point of view ko lang. Kapag po pumupunta tayo sa church, paakyat tayo, di ba? Tapos paglingon natin dyan, makikita agad natin, may krus. May krus. Sign yan eh, na ang sentro ng iglesyang ito ay si Kristo. Na ang sentro ng mensahe o nilalaman ng mensahe na dala-dala sa atin ay ang krus ni Kristo. Ang kaluwalhatian ng krus ni Kristo. At lalo't naaalala natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya ka punong-puno ng kagalakan sa pag-awit. Kaya ka punong-puno ng kaligayahan na makasama ang iyong mga kapatid sa Panginoon. At marami pa. Again, sa ating susing talata, sa verse 23, 1 Corinthians chapter 1, verse 23. "Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil." Ang sabi niya, "Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus." Kasi wala siyang ibang mensahe na dala-dala. Maliban lamang sa Kristong ipinako sa krus. Dito po sana hindi tayo lumihis. Hindi po tayo basta-basta titingin kung ano ang uso. Hindi tayo basta titingin o kapag gagawa tayo ng mensahe, tayo ng mga nagse-cell group, tayo ng mga nangangaral, nagpapahayag, nagtuturo ng salita ng Diyos, huwag nating iisipin, ano bang gusto ng tao? Hindi yun. Ano ang gusto ng Diyos na dapat malaman ng mga tao? Ang sentro ng mensahe ni Pablo ay si Kristo na ipinako doon sa krus. Ganito rin po dapat tayo. Nasa gitna ng mundo na gustong palabnawin, na gustong pababawin ang mensahe ng Ebanghelyo, ang panawagan sa atin ngayon ay manatili tayo
at ipangaral natin ang krus ni Kristo. Kasi ito po ang mensahe. Listen, ito po ang mensahe na may kapangyarihang magligtas ng ating kaluluwa. Hindi po ang kwento ng tagumpay, hindi po ang motivational speeches, kundi ang mensahe ng isang tagapagligtas na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanan na gaya ko at gaya mo. May ilan po na nagsasabi, nais ko pong matanggal sa ating isipan yung salita na, Pastor, tapos na tayo sa mensahe ng krus. Mag-move on na tayo, Pastor, sa mas malalim na aral. O mas malalim na katuruan. Iba naman, Pastor, tapos na tayo dyan eh. Tapos na tayo sa gospel. Parang alam ko po, nag-aaral po kayo ng Gospel of John. Tama po. Napakaganda po nun. Stay there. Manatili po kayo na aralin ang Ebanghelyo ni Juan. Napakaganda po nun. So, ang punto, maraming nagsasabi na iba naman. Tapos na tayo dyan eh. Pero mga kapatid, ito po ang katotohanan. Nandiyan pa po kayo? Ang katotohanan ay, ito po, wala nang mas lalalim na aral kaysa sa ginawa ni Kristo sa krus. Malinaw yon? Walang mas malalim na aral kaysa sa krus o sa ginawang pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag po yan ang inalis natin ang krus sa sentro ng ating mensahe, parang tinanggal na rin po natin ang puso ng ating pananampalataya. Ang krus po ay nagbibigay saysay sa ating pagsamba. Ang krus ang nagbibigay sa atin ng kabuluhan sa ating pagtuturo. Ang krus ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag po sana tayong padaya sa ideya na ang krus ay panimulang leksyon o lecture lamang. Sa totoo lang po, iyon ang pinaka-content, ang pinaka-nilalaman ng lahat. Ito ang kailangang manatili sa ating puso habang tayo ay lumalago kay Kristo. Mga kapatid, alam ko po na malalim po ang inyong karanasan sa pagkilos ng Banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Alam ko na marami kayong kaalaman patungkol sa Banal na Espiritu. Pero ito po ang aking iiwanang challenge o hamon sa inyo. Huwag po sana nating ihiwalay ang Espiritu sa mensahe ng krus. Dahil po ang tunay na apoy ng Espiritu ay hindi lang sa dami ng himala, kundi sa lalim ng pagkaunawa at paninindigan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Huwag po sana tayong magsawa sa krus. Huwag po sana tayong humanap ng iba na mensahe. Laging magpo-fall. Laging ang simula, gitna, dulo ay ang krus ni Kristo. Kanina si Spurgeon, meron dalawa na nakakilala. Ngayon naman si Martin Luther, sino nakakilala? Yun, meron dun.
Meron pa po ba? Yun. Si Martin Luther ay isang monk. Halos mabaliw siya sa pagsisikap na masatisfy niya ang Diyos o mabigyan niya ng kasiyahan ang Diyos. Alam niya kasi na galit sa kanya ang Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo po anong ginagawa niya para at least maibsan ang galit ng Diyos sa kanya? Ginagawa niya, gumugugol siya ng maraming taon sa pagpipinitensya. Gumugugol siya ng maraming panahon sa pag-aayuno, fasting. Gumugugol siya ng maraming panahon para magsakripisyo. Subalit sa kanyang mga ginagawang iyon, hindi niya makita, hindi niya maramdaman yung tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Hanggang isang araw, nabasa niya, ito yung, kumbaga, verse ng Reformation yung Romans chapter 1, verse 17. Ang sabi ron, Romans chapter 1, verse 17, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon natauhan si Martin Luther na hindi po niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa harapan ng isang banal na Diyos, kundi sa krus ni Kristo, nakita niya tapos na ang bayad. Ang makasalanan ay mayroong malaking pagkakautang sa harapan ng Diyos. Sa dami ng ating nagagawang kasalanan, araw-araw yan at araw-araw na daragdagan yan. Lumalaki ang iyong kasalanan. Kaya hindi mapayapa si Martin Luther. Anong gagawin niya para maibsan ang galit sa kanya ng Diyos? Pero nung nabasa niya ang salitang ito, ang mensaheng ito, naibsan yun. Nabigyan ng kapayapaan ang kanyang puso. Na nakita niya, tapos na ang bayad. Lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay naibuhos. Naibuntun lahat kay Yesu Kristo. Ang hustisya ay natupad. Ang kapatawaran ay inihandog. At ang daan patungo sa Diyos ay binuksan. Hindi na niya kailangang magpakahirap upang makuha ang pabor ng Diyos. Sapagkat sa krus ni Kristo, natanggap niya ang grasya na hindi niya kailanman kayang bayaran. At doon po niya unang naramdaman ang tunay na kapatawaran sa krus ni Kristo. Isipin po ninyo yung eksena sa Golgotha. Sino nakakaalam naman nun? Noong lugar na yon. Hello? Nasa Bible yun. Yung Golgotha. Di ba po, 3 krus? Nasa gitna nun, si Jesus. Siya na walang kasalanan. Ang ganda po nung kanta kanina, walang bahid ng kasalanan. Sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa, mga tulisan, mga magnanakaw, mga makasalanan. Ngunit sa mismong sandaling iyon ng kadiliman o ng pagdurusa ng ating Panginoong Yesus, habang siya ay nililibak ng mga nasa harap niya, ng maraming tao, merong isang tinig o boses na tumawag sa ating Panginoon. Anong sabi? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Di ba? Hello? Amen. Ang sabi, nung isang nasa maybe sa kaliwa o kanan, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso.
Ano sinabi ng Panginoong Yesus? Sinabi ba niya na, uy, gumawa ka muna mabuti. Uy, mag-ayuno, magpenitensya ka muna. O magpa-member ka muna sa God's ko. Uy, mag-tithes ka. O pabautismo ka muna. Gumawa ka na muna ng maraming mabuti. Hindi. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Makakasama kita sa aking paraiso. Kaya mga kapatid, ito ang krus. Isang lugar ng kamatayan, ngunit sa ilalim po nito, mayroong buhay na walang hanggan. At yun ang pinakamahalaga. Kaya kung naririnig natin ito, naririnig natin ang tinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, huwag po ninyong patigasin ang inyong mga puso. Huwag nating patigasin ang ating puso. Sapagkat nananawagan, tumatawag ang Ebanghelyo. Tumatawag. Ang tawag ng Ebanghelyo ay naririto. Hindi simpleng paanyaya, kundi ito ay utos. Isang banal na utos na mula sa Ama, sa Diyos. Ang sinasabi, manampalataya ka kay Kristo lamang. Manampalataya ka kay Jesucristo. Di ba yan ang sinasabi ng Book of Acts? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ito po ang utos mula sa Diyos na may kasamang kapangyarihang bumuhay ng patay na puso. Ito po ang mismong puso ng monergism. Ang doktrinang ang kaligtasan ay gawa na lamang ng Diyos mula simula hanggang wakas. Kaya kung ikaw ay ililigtas niya ngayon, hanggang dulo, pananatiliin niya ang iyong kaligtasan. Pangangalagaan niya yan hanggang dulo ng ating buhay. At kung may tumugon ngayon sa tawag ng Ebanghelyo, alalahanin natin na ang pagtugon natin o pagsagot natin ay hindi bunga ng sarili nating talino. O bunga iyan ng sarili nating kalakasan. Ito po ay dahil unang kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Malinaw po ba yun? Kaya mo naintindihan ang gospel dahil tinulungan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan ang Kanyang salita. Maunawaan ang mensahe ng krus sa atin. Kaya matatanggal sa atin ang lahat ng kapurihan. Ang mabibigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos. Ito po ang tinatawag nating regeneration. Ang pagbibigay ng Diyos ng bagong puso na makakasampalataya at magsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. Hindi natin pinili si Kristo, kundi siya ang unang pumili sa atin. Sa aking pagtatapos, ito po ang ating panalangin na ang krus ni Kristo ay manatiling sentro ng ating buhay, ng ating iglesia, ng ating pangangaral, ng ating mga tinuturo, dahil doon po natin nakikilala, nakikita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Amen.